Sigurado ka bang okay ka lang dito? Tanong ni Jackson sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, ay nakatanggap ito ng tawag para sa isang emergency meeting at kailangan nitong magtungo agad sa meeting kasamang kapatid na si Dylan. Hindi ito pumayag na mag-isang umuwi kung kaya't sinabi niyang hihintayin niya na lang ito sa mismong opisina. Isang halik sa labi ang iniwan nito bago tuluyang lumabas ng opisina nito. Narinig ba niyang nagbili nito sa ilang mga bodyguards na maiiwan upang magbantay sa kanya. Malinis at maayos ang lahat ng gamit nito sa opisina. Halatang organisado ito sa lahat ng bagay. Sa bandang kaliwa ay may isang malaking living room. Doon nakalagay ang isang mahabang sofa at dalawang pang-isahang upuan. Sa harap nito ay may malaking telebisyon. Marahil pa minsan-minsan ay nanonood ito ng balita kapag may panahon itong gawin iyon. Kumuha siya ng isang libro sa isang mini library na katabi ng telebisyon. Lilibangin muna niyang sarili upang hindi mainip habang hinihintay ang asawa. Pamilyar sa kanya ang mga nilalaman ng kanyang binabasa. Palibhasa ganoon ang pinag-aralan niya sa college. Hindi nga lang niya nagamit dahil sa pagpupursige na mag-artista. Isang pahina ang napansin niyang nakatupi at na-curious siyang tingnan iyon. May nakaipit na papel at nakasulat ang "I'll forever treasure the day I met you." Wala namang nakalagay kung sinong nagsulat nito, ngunit ang mga katagang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Napalingon siya sa tumunog ng mobile phone. "Kamusta ka dyan, my love?" Mensahe ng asawa. "I'm fine here. Don't worry, sweetie." Tugon niya. "I'll be there after 30 minutes. Mabilis nitong sagot. "Huwag kang magmadali. Maghihintay lang ako dito." Sabi pa niya. Muli siyang tumipa sa mobile phone na hawak ngunit muli siyang nakatanggap ng mensahe mula rito. "Gustong-gusto na kita ipakilala sa mga executives at board of directors na kaharap ko." Nakagat niya ang labi nang mabasa iyon. "After the wedding, sweetie." Hindi niya mapigilan ang kakaibang kilig. "Okay, I love you. How can I not love you?" Napangiti siya. "You're my everything." Hindi ni Jackson maiwasan ang mapangiti. Abala man siya sa loob ng meeting with the board of directors at iba pang mga higher-ups, kasama ni rin ng kanyang kapatid, ay kakaibang saya ang nangingibabaw sa kanyang puso. Kasalukuyang nagpapalitan sila ng mensahe ng kanyang asawang naghihintay sa kanya sa sariling opisina. Lubos siyang napahanga sa ginawa nitong pagbisita sa kanya. Maituturing man na isang sorpresa, ngunit mas lalo siyang naniwala na totoong pinahahalagahan na siya ng babaeng pinakatangi-tangi niya. "Hey bro, what can you say about the presentation?" Bulong sa kanya ng kapatid. Nakatuon lamang ang pansin niya sa hawak na mobile phone. "Alam kong masaya ka, pero hinihintay na nila ang feedback mo." Muli itong bumulong sa kanya. Natatawa na lang ito sa kanya nang muli siyang magsalita sa harap ng mga taong nandoon. "Well, based on the presentation, we will push the bidding so that we can get the project. That's a good idea, but I need the supporting details. Make sure to follow our deadlines. Thanks, team." Namangha ang kapatid sa sinabi niya. Pati ang mga executives ay nabigla sa sinabi niya. Hindi nila inaasahan ang ganoong ekspresyon mula sa kanya. "How did you do that?" Nagtatakang tanong nito. "What?" Nilingon niya ang katabi. "You're actually listening to the presentation while exchanging messages to your lovely wife?" Napahawak ito sa gilid ng mesa. Unbelievable. Dagdag pa nito. Pagtataka at paghanga ang mababakas na makikita sa mukha ng kapatid. "You need more strict training, my dear little bro." Tinapik niya ito sa balikat. "I really need that." Pailing-iling nitong sabi. "Don't worry, you can learn from me." Maagap niyang sabi. "Sinabi mo yan, wala nang bawian na." Sabi pa ng kapatid.
Nag-aalala itong nagbibiro lang siya. Why not? Nagsalubong ang mga kilay niya. Kapatid pa rin kita after all. Ngumiti siya rito. Iba talaga nagagawa ni Ate Celine sa'yo. Muli itong tumawa. Gumanti lang siya ng ngiti sa kapatid. Puno ng pagtataka ang mga nandoon sa nakikitang mga ngiti at sigla sa kanyang mukha habang patuloy na umuusad ang pagpupulong na yun. Saktong 6:00 na ng hapon, nakalabas ng meeting room si Jackson. Nagpaalam ang kapatid na may kukunin ng mga gamit at dediretso na lang sa mansyon. Mabibilis sa mga hakbang niyang bumalik sa opisina. Nais niyang masilayan agad ang naghihintay niyang asawa. Tahimik siyang nakapasok sa loob matapos tanungin ng mga guards kung lumabas ang asawa niya. Natuwa siyang nanatili lang ito sa loob. Napansin niyang umaliwalas ang paligid ng kanyang opisina. Mas lalo nitong inayos ang mga gamit niya upang magkaroon ng malaking space sa kanyang living room. Mukhang nilinis nito ang bawat sulok, pati ang mga librong nasa mesa ay maayos na nakalagay sa kanyang mini library. Natagpuan niyang tahimik itong natutulog sa mahabang sofa marahil sa pagod. Hawak-hawak nito ang isang libro na isa sa paborito niyang basahin. Nakakatuwang isipin na pareho sila sa aspetong iyon, ngunit bigla siyang napalunok nang mapansing nakalilis ang suot nitong dress at kitang-kita niya ang mapuputi at katamtamang haba ng mga legs nito. Pagdating sa asawa ay nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Mabilis niyang binilinan ng mga bodyguard sa labas na wala ni isa man ang pahihintulutang makapasok ng President's office at inilak niyang pinto. Ayaw niyang maabala ang pamamahinga ng asawa. Umupo siya sa gawing paanan nito at ipinatong ang mga paa ng asawa sa kanyang mga hita. Mahigpit niyang hawak ito at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto pa lang siyang nakaidlip nang hilahin siya ng asawa palapit dito. Pinahiga siya nito at tumabi ito sa kanya. Waring naging isa na rin ang kanilang mga katawan sa mahabang sofa na yun. Ginawa nitong una ng isa niyang braso at otomatikong iniyakap ang dalawang kamay sa katawan nito. Naaamoy pa niya ang natural na bango ng katawan nito, sabayan pa ng preskong amoy sa buhok nito. Sumiksik pang lalo ito sa kanyang dibdib. Hinagkan niya ito sa noo at sabay silang nakatulog sa posisyong iyon. Hindi niya kayang ipagpalit ang kakaibang saya sa pakiramdam sa tuwing kapiling ang mahal niyang asawa. Maingat niyang tinanggal ang braso na una ni Celine. Mahimbing pa rin itong natutulog. Malalakas na katok sa pinto ang nagpagising sa kanya kahit nakabilin-bilin na niyang huwag silang iistorbohin. Di ba kabilin-bilinan kung huwag niyo kaming iistorbohin? Mataas ang boses niya nang sabihin iyon. Ipagpaumanhin po ninyo, Mr. Anderson. Hindi na naituloy ang sasabihin ng isang bodyguard nang may biglang nagsalita. Wala ba akong karapatan na istorbohin ka? Tanong ng isang pamilyar na boses. Dad? Gulat niyang tanong. Nais lang naman kitang bisitahin, Jackson. Bakit ba ayaw mong magpaabala ngayon na halos gabi na? Sabi nito sa mahinang boses. Nagpapahingang asawa ko, kaya dire-diretso niyang sabi. Alam niyang wala itong alam sa pag-aasawa niya, kaya handa na siya sa magiging reaksyon nito. Kaya nga nagpunta ako ngayon dahil gusto siyang makita. Sabi nito at mabilis na pumasok na sa loob. Nakita nitong payapang natutulog ang asawa. Mabilis na tinitigan at sinenyasyan siya nito na lumabas muli ng opisina. Automatikong nagbigay daan ng mga bodyguards at bahagya pang lumayo sa kanila upang makapag-usap sila ng maayos. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mami ang tungkol sa kanya? May bahid na tampo ang pagtatanong nito. Kung hindi pa nadula si Dylan ay hindi namin malalaman na may daughter-in-law na pala kami. Alam mo naman na matagal na naming pinapangarap na magkaroon ng anak na babae. Isipin namin na pinagdadamot mo siya sa amin.
Tumalikod dito sa kanya. Hindi ganun yun, Dad. Gusto ko muna maging handa siya. She suffered a lot kaya ayoko siya makaramdam ni Katiting na pressure. Sa ngayon ay pilit kong ginagawa ang lahat ng makakaya ko para makalimutan niyang traumang naranasan dukutin siya mismo ng sarili niyang kapatid at dating kasintahan. Mahaba niyang sabi. Naiintindihan ko, anak. Labis din kami nag-aalala ng mami nang malaman namin ang nangyari, kaya pinuntahan kita rito. Tinapik siya nito sa balikat. Pinigilan ko lang makulit mong mami at baka mabigla ang aming daughter-in-law. Ngumiti ito sa kanya. She's a fine woman, Jackson. Not just fine, Dad. Matagal siyang sinuri ng ama bago muling ngumiti. You must be really love her, my son. Isang papuri sa ama na para bang napakalaking achievement ang nakamit niya. Masasabi kong isa ka ngang Anderson. Nasa lahi natin ang magmahal ng walang kapantay, kaya deserve mong makasama ang isang babaeng mamahalin ka ng lubos. Thanks, Dad. Nagmana nga talaga ako sa'yo. Napayuko siya sa nag-uumapaw na damdamin. Ganoon siya kapag masinsinan siyang kinakausap ng ama. Kabisado nito ang lahat ng mga kilos niya. Pwede ba namang hindi? Saglit na nagsalubong ang mga kilay nito. Umuwi kayo sa old house para formal namin siyang makilala. Tsak kong lubos na matutuwa ang mami mo. Sabi nito at agad naman siyang tumango. I'll go ahead. Pumasok ka na sa loob at baka magtaka pa ang aking daughter-in-law kapag magising na wala ka sa tabi niya. Niyakap siya nito at buong higpit niya ring tinugon ang yakap ng ama. Kamusta? Salubong na tanong sa kanya ng kanyang reyna ng Anderson. Halatang hinihintay siya nitong dumating upang alamin kung ano ang naging resulta ng lakad niya. Well, Dylan is right. Inakbayan niya ito. We already have a daughter-in-law. Alam niyang hindi mapapantay ng sayang nararamdaman ng asawa. Kitang-kitang kakaibang kislap sa mga mata nito. Talaga? Niyakap siya nito ng mahigpit. Sabik na akong makita siya, my dear. Bakas na bakas ang mukha nito ang labis na kasabikan. Sinabihan ko na si Jackson na umuwi dito sa atin kasamang kanyang asawa. Iginaya niya itong maupo. Sigurado akong alam ng ating anak ang ginagawa niya. Magtiwala tayo sa kanya. Niyakap niyang asawa. Oh, wala akong duda sa anak natin, my dear. What does she look like? Tanong nito. She's indeed very beautiful and very lovely. Mabilis niyang sagot. I can't wait to meet my daughter-in-law. Niyakap siya nito ng mahigpit. God indeed answered their prayer. Masaya nitong sabi. Kailangan ko ipaayos ang silid na gagamitin nila sa itaas at sisiguraduhin kong magugustuhan niya ang pagpunta rito. Bigla itong natigilan. What? Nagtataka niyang tanong. What is her name again? Celine. Naaliw siya sa nakikitang sigla sa mukha ng asawa. Celine Adriatico Anderson. Pasulyap-sulyap si Jackson sa asawang nakahiga pa rin sa sofa nang idaya lang numero ng kapatid sa kanyang mobile phone. Nakatatlong dial siya bago nito sinagot. What's up, big bro? Huwag mong sabihin na mismo na ako kaagad. Naririnig niyang mahina nitong tawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam na nila mom at dad ang tungkol sa marriage status ko? Sorry kuya, I just want mom to be happy. Bumuntong hininga ito. Malungkot ito na umuwi ako sa old house last week. Wala naman akong ibang alam na makapagpapasaya sa kanya kung hindi ang magkaroon ng daughter-in-law. You must at least told me. Pinuntahan ako ng dad kanina lang, kaya hindi ko napaghandaan. Sabi niya. Really? Sayang at hindi ko naabutan si dad. Anyway, kailan kayo bibisita sa old house? Tanong nito sa kanya. Wala pang definite date. Hindi ko pa nasasabi sa ate Celine mo. Well, kailangan mo nang sabihin sa kanya. Alam mo si mom, hindi yun mapapakali. Lalo pat alam niyang may daughter-in-law na siya. Mahina ulit itong tumawa. Don't worry kuya,
Sasamahan ko kayong umuwi. Gusto ko rin silang makasama. Mukhang nagbago ang ihip ng hangin ah. Yeah, bigla ko silang namiss eh. Sabi nito. Okay, I'll go ahead. Paalam niya sa kapatid nang makita na marahang gumalaw ang asawa. Sobrang komportable ang pakiramdam niya nang makatulog sa opisina ni Jackson. Marahil dala na rin sa pagod mula sa workout na ginawa niya sa fitness room nila sa mansyon hanggang sa pag-aayos ng mga gamit ng asawa sa loob ng opisina. Nakadagdag pa na secure ang pakiramdam niya dahil sa mga bodyguards na inilaan upang magbantay sa kanya. Alam niya rin na tinabihan siya ng asawa at nagkasya sila sa mahabang sopa na yun. Sweetie, tawag niya dito nang mapansing nag-iisa na siya sa mahabang upuan. I'm here, my wife. Sagot agad ni Jackson at mabilis na ibinaba ang hawak na mobile phone. I'm sorry, I overslept. Sabi niya habang papalapit ito sa kanya. Hinawakan itong isa niyang kamay. You can do anything, my queen. Pinisil-pisil nito ang palad niya. Gusto mo na bang umuwi na o dito tayo magpapalipas ng gabi? Wala tayong dalang damit. Sagot niya. Pwede naman tayo magpabili ng gagamitin natin o magpakuha sa mansyon. Nakangiting sabi niya. Mas mainam na tayo ang bumili. Suhestyon niya. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakakalabas. Alright, when you're ready. Sabi nito at masuyong hinagkan ang kanyang kamay. Napansin niyang panay ang titig sa kanya ni Jackson nang makahulugan, parang may nais sabihin ngunit hindi naman ito nagsasalita. Panay sulyap lang ito sa kanya at kapag tinitingnan niya ay agad na ibinabaling ang atensyon sa ibang direksyon. Magkahawa kamay silang pumasok ng mall. 7:00 pa lang pero halos wala ng tao sa loob. Hindi na rin nag-atubili pang magsuot ng shade ang asawa at iniwan na lamang ang mga security guards sa parking area. Good evening, Miss Anderson and Madam. Bati ng isang lalaki na malayo pa lang ay napaluwang na ng pagkangiti sa kanila. Good evening. Okay na bang lahat? Tanong ng asawa. Yes, Mr. Anderson. Thank you. Naghanap sila ng mga kakailanganing gamit. Halos ayaw nitong bitawan ng mga kamay niya. Ito pa mismo ang tumitingin kung bagay sa kanya ang pinipili niyang damit. Nang magbabayad na sila ay mabilis nitong inabot ang card sa kahera. It's on me, Mrs. Anderson. Kinindatan pa siya nito. Natatawa na lang siya pero ang totoo, kilig na ang puso niya. Hindi rin siya nito hinayaang magbitbit ng kahit na ano. Tanging ang mainit nitong palad ang hawak niya na naghahatid ng libo-libong boltahe sa kanyang buong katawan. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Celine sa asawa matapos nitong kausapin ang ilan sa bodyguards. Kakarating lang nila sa opisina nito at kasulukuyan niyang inaayos sa mga pinamiling damit. Hindi ko maintindihan ang tanong mong yan, Mrs. Anderson. Sabi nito at hinila siya upang makulong sa mga bisig nito. Pinabook mong buong mall para makabili tayo ng susuoting damit? Tumingala siya rito. Bakit? Is there something wrong with that? Marahan nitong hinawi ang buhok sa mukha niya. Gusto ko lang naman na makasama ka na walang inaalala na kahit ano pa man sa paligid. Pero hindi birong halaga na ginastos mo para lang makapunta tayo doon. It's okay, basta para sa mahal ko. Napangiti siya sa sinabi nito. Asus, you're spoiling me too much, sweetie. Natatakot akong baka masanay ako. Ipinalibot niyang 2 kamay sa bewang nito. Para saan pang lahat ng meron ako? It's for us and for our future family. Ang huling salita na sinabi ay maituturing niyang isang pangarap na kanyang minimithi. Ang pagkakaroon ng mga supling na bubuo ng kanyang sariling pamilya. I have something to tell you later, my love. Sabi ng asawa habang iginigiya siyang maupo. Bakit mamaya pa? Well, eat dinner first.
Come on, sweetie, you can tell me now. How about accompanying me to visit the old house? Old house? Yeah, it's my first home. Mom and Dad want to see you. Pagkasabi, ay pumikit ito habang hawak ang kamay niya. Hindi sila sadyang sabihin ni Dylan ng tungkol sa atin kaya mataman itong sinuri ang mukha niya. Kaya sabik na silang makita at makilala ka. Especially Mom. Excited din akong makita sila. Aren't you mad at me? Magkasalubong ang mga kilay nito. Sweetie, bakit naman ako magagalit? Masaya siyang ngumiti. Gusto ko rin silang makita at makilala. Gustong-gusto kong makilala ang mga magulang na nagluwal at nagpalaki sa lalaking pinakamamahal ko. Are you serious? Hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Of course. Hinaplos nitong mukha niya. Ang pamilya mo ay magiging pamilya ko na rin, di ba? I will love them as my own parents. I love you so much. Kinabig siya nito at mahigpit na niyakap. Don't forget that I love you more. Naramdaman niyang mumunti-munting halik nito sa buhok niya. So, kailan tayo pupunta sa old house? Kung kailan mo gusto. Tinitigan siya nito. Napasigaw siya nang bigla siya nitong buhatin at iikot-ikot na parang bata. Ano ka ba, Jackson? Ibaba mo na ako. Kahit napasigaw ay nakangiti siya. How can she really not love this man? Kahit isang maliit na bagay lang ay mabilis itong matuwa, kagaya ng kung paano ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa tuwing kasama niya ito. I can hold you forever, Mrs. Anderson. Wiling-wili ito sa pagbuhat sa kanya. You know what? What? You're crazy. Definitely crazy in love with you. Dahan-dahan siya nitong ibinaba at siniil ng malalim na halik. Mahihinang katok sa pinto ang sabay na nagpalingon sa kanilang dalawa. Mr. Anderson, narito na pong in-order niyong pagkain. Ipapasok na po ba? Narinig nilang tanong ng isa sa mga bodyguards. Let them in. Sagot ni Jackson pagkatapos sakupin nito